Magandang oras mga ka-art lover. Dito ay atin marinig ang mga salaysay ni Arlene Stone, isang dating miyembro ng Innermost Circle ng KOJC at isa rin sa mga naging babae ni Kibuloy noong teenager pa ito. At dito isisiwalat niya ang lahat ng sekreto kung paano inaalagaan ni Kibuloy ang mga dalaginding hanggang sa ito'y magdadalaga. Okay, at dito rin na episode, malalaman natin ang mga unang pastoral. Ang mga pastoral ay yung mga babaeng nakiki ano, mingle kay Kibuloy at gumagawa ng night duties. Kaya maswerte ang mga unang pioneering na pastoral kasi ngayon sila yung namamahala talaga ng KOJC. Sila yung nagre-recruit, malaki ang sweldo nila, kaya nga sila nanatili at matagal at nagkipag isang loob kay Kibuloy kahit na ding magkaroon ng asawang marami, pero okay naman yung sa Muslim kasi meron namang kasal talaga. Dito patago-tago lang kasi. Kaya ang tawag dito ay mga spiritual wives ni Kibuloy na tumutulong din kay Kibuloy para mapayaman siya lalo at lalaki ang grupong ito. Narito si Arlene Stone, atin pakinggan ng mabuti. Welcome Arlene. Hello, everyone. Happy Friday. Thank you, guys. This is Arlene Stone, aka Arlene Rocks. And so anyway, guys, hindi naman yan ang topic natin this morning, no? Ang gusto kong pag-usapan natin, guys, ito. Sadali ha, i-share ko muna sa inyo itong Mga pastoral. ating Mga pastoral. window. Ito ang gusto kong pag-usapan natin. Yan. Sino ba itong mga ito, guys? So ito yung mga iilan sa mga pastoral. Hindi lang ito, mas marami pa, no? Hindi ko naman mailagay lahat dito. Tsaka yung iba naman, ano sila, medyo tender pa sila. Medyo hilaw. Kaya ayoko rin na ma-expose sila dito. Tama. No? Just for their protection. Pero pag-usapan natin itong mga manang. Tinatawag namin to ng mga manang doon sa loob. Itong mga inner of the innermost ni Kibuloy na mga administrator. May edad na kasi. Sila yung mga pinakaunang mga babae ni Kibuloy at sila ang naging bugaw na ngayon ni Kibuloy. So, let's discuss, let's talk who they are, no? Balikan natin yung sinabi niya na bugaw. Lalo na yung nahuli. Yun talaga ay isa sa mga ito, yung nahuling Canada. Magkakapatid yan. Ang isa pala dyan ay nadistino sa Canada para mag-recruit pa doon ng magiging pastoral na mga taga-Canada na mga talagang mga maputi, mistisa. Gustong-gusto ni Kibuloy ang mga puti pero takot siya sa Amerika na mga puti naman yon. Takot siya sa mga lalaki pero sa babae gustong-gusto niya ang mga puti. Kaya meron siyang taga-recruit sa Canada. Dito ay binabanggit naman ni Arlene. Meron din sa Brazil. Kaya merong mga Brazilian dyan sa kanyang innermost circle. Siniswelduhan niya ng malaki para manatili dyan. At sa Ukraine, kaya nga nagkaroon siya ng kaso sa Ukraine ng mga Ukrainian girls dahil nakarecruit din sila doon. At lahat ng yan ay kikwento ni Arlene Stone dito. Balik tayo kay Arlene. Sandali, ayusin ko muna itong aking screen para makita natin sila ng maayos. Okay. So ito, guys. Itong nasa left side, ito si Felina Salinas. So, yan ang sinasabi ko sa inyo na siya yung bugaw namin nung ako ay pastoral, no? At siya ay nandito sa US at isa siya sa mga kinasuhan dito. Isa siya sa mga haharap din sa amin kapag si Kibuloy ay nandito na. Sa November 5 yung natin yung hearing dito sa US. So siya si Felina Salinas alias Ing Salinas, no? Maganda yan nung kabataan. Lumaki din yan kay Kibuloy. 13 years old pa lang yan kay Kibuloy, no? At 14 years old daw siya na inumpisahan ni Kibuloy. So, pero ang nagbugaw sa kanya, ito, si Ate Ingrid, Canada.
So ito si Ate Ingrid, isa siya sa nag-surrender nung nakaraang araw, no? Isa siya na nag-surrender kasama ni Jacqueline Roy. So nakita natin ito si Kibuloy. Ito naman si Mariteo Canada alias Dede Canada. Isa din siya sa mga inner of the innermost, magkapatid yan sila, Canada. Si Ingrid, si Dede. Magkapatid yan sila, puro administrator. So ito naman, sino ba ito? Ito si Bebot Delis. Si Bebot, dyan na din yan lumaki sa kingdom. Isa din siya sa mga bugaw. Siya yung nagre-recruit ng mga babae from Brazil, no, at saka Ayan. Ukraine. Bumibisita ito si Ate Ingrid doon sa Ukraine, pero ang in charge talaga doon itong si Bebot Delis, at siya din ang in charge sa Brazil. So nagta-travel si Bebot Delis. So doon sila ang nagsasalang, sila ang naghahanap ng Ayan. mga pastoral na niririgalo nila kay Kibuloy. Okay, ang word na pastoral ay double meaning yan kay Kibuloy. Ang mga pastoral ay may mga night duties. Ang night duties na yan ay yung tinatawag na ano bang term doon ni Arlene? Sinasalang ka doon sa dinadala ka doon sa kwarto ni King Kibuloy. Ginaya kasi ito ni Kibuloy sa Biblia ang lineage ni Solomon at King David, kung saan maraming asawa. Okay, yun naman ay kapanahonan ng Diyos. At ngayon ay hindi na eh. Hindi mo na makakausap ngayon ng Diyos. Malayong malayo na. At babalik ang Diyos hindi para tayo patawarin. Rapture na yan, paghuhusga, Judgment Day. Kaya sa Judgment Day, makikita natin to si Mang Kanor kung anong mangyayari sa kanya. Okay, so bilib ako kay Arlene Stone. Sa November daw, ay expected ng Amerika na makukuha na si Kibuloy at dadalhin doon. Extradition. Hindi rendisyon extradition. Yung dadalhin lang siya doon para haharap sa kaso. At si Arlene Stone ang pinaka-whistleblower doon, pinaka-witness ng Amerika against Kibuloy. Kaya takot talaga si Kibuloy madala sa Amerika kasi nandyan si Arlene Stone. Yan ang kinakatakutan ni Kibuloy. At Amerika yan, hindi masusuhulan, hindi mababayaran. Kaya yan talaga ang mahirap. Kaya malayo pa ay gumagawa na si Kibuloy ng mga tunnel katulad ng sa Hamas. Yung napakataas na mga tunnel, malawak, maraming network, sanga-sanga, at hindi siya matatagpuan. Ngayon ang pangontra sa tunnel ay usok lang naman. Yung usok galing sa sasakyan, ilagay yun doon ang hose, at ilagay nyo doon sa chamber ng tunnel, ay automatic yun na ang usok ay papasok din sa ibang chamber. At mapilitan na lalabas ang mga anumang naroon sa loob ng tunnel. Pangalawang magandang gawin katulad ng ginawa sa Hamas tunnel. Ako rin ang nag-message noon sa mga channel ng taga-Israel na gamitin niyo ang tubig dagat kasi hindi nauubos yan. Yan ang ilagay niyo sa tunnel para lalabas. Kaya ginawa nila yon, nagsilabasan ng maraming Hamas na nagatago sa tunnel. Kaya dapat yan ang gawin ni Turi para lalabas. Hindi naman tayo nagsasabi na gas ang ilagay nyo, mahihilo yung mga tao sa loob. Kaya usok lang at tubig. Ang purpose yan para lalabas lang, hindi yung papatayin nyo. Kasi meron namang si Kibuloy, inosente pa rin yan hanggang hindi na husgahan sa korte. Lahat ay inosente. Okay, so patuloy tayo. Arlene, balik tayo kay Arlene. No. Ito naman si Dede Canada, siya yung administrator sa Canada. No, 'di ba? Canada meron tayong followers dito na tinanong, yan daw ba ang last name ng mga Canada? Kasi taga Canada siya. Sabi ko, may-ari yan sa Canada.
So ito si Didi Canada, siya yung administrator sa Canada. May mga pastoral din na galing sa Canada na dala ni Didi. Karamihan po sa kanila ay lumabas na. Pero noong sila ay lumabas, tayo ay nandito sa social media, pinuntahan sila ni Didi at sinabihan na huwag silang makisali, huwag silang makisawsaw sa issue. At saka inukiran syempre ng money, kung ano daw ang needs nila, magsabi lang daw, no? So yan ang yan ang scope ng sitwasyon na to. So yan ang mga innermost at mga administrator ni Kibuloy. Marami pang mga kasama, hindi ko lang nailagay dito. Sa susunod, pag-usapan din natin sila. Yung iba, kung sino sila at ano yung mga papel nila. Ngayon, ito, sino naman itong mga to? Ito si Jack Roy, no? Kasama siya ni Ingrid Canada na sumurrender nung isang araw. Siya ang in charge sa music ni Kibuloy at siya din yung latest bugaw ni Kibuloy. Siya yung nagpa-facilitate sa mga bagong pastoral, nag-i-schedule kung sino yung sasalang in that every night, no? At ito naman si Stephanie Ibarra. Lagi ko namang na-features to dito, no? Ito si Stephanie Ibarra ay bata pa to nung doon kay Kibuloy. Actually, si Renita Fernandez, yung isa sa mga nakita ninyo sa Rappler, siya yung nag-convince sa nanay at sa lola nitong ni Stephanie. Si Stephanie, nung time na yun, ay ano pa lang siguro nasa 5 years old. At kinonvince ni Renita Fernandez, yung lola, na tawag nito, na mag full time itong bata. So, kasi yung sitwasyon nila mahirap din. Yun naman ang focus ni Kibuloy, no? Ang focus ni Kibuloy sa kanyang conversion of members ay yung mga broken family, yung single mom or single dad o kaya broken family. Yun ang focus ni Kibuloy kasi yung bang walang strong family unit, no? Kaya lahat, majority, I'm not gonna say lahat kasi meron din naman sigurong mga iilan na nabuo yung family na naging convert ni Kibuloy. But mostly po sa mga converts ni Kibuloy ay mga single mom or single parents, broken family, no? So itong si Stephanie Ibarra, single mom, nasa lola yung nanay niya tsaka yung lola niya magkasama sa isang bahay. Kasi yung nanay ni Stephanie, yung bang tawag nito, nagtatrabaho sa gabi, ganon. So may kapatid iso si Stephanie na si Ruth, babae din. Older than her ng 2 years, I think. So, si Stephanie, nung time na kinumpins ni Renita Fernandez, itong lola nito, na ialay daw itong mga bata, maging adopted ni Kibuloy. 5 years old si Stephanie, and I think 7 years old si Ruth nung time na yon. Yung nanay, hirap din sa buhay, kaya pumayag. So, naging member sila at lumipat doon sa compound at doon na naging malapit na, inumpisahan na si Stephanie na maging malapit kay Kibuloy, hanggang nasanay na yung bata, no? So, based sa ating stories, no, ito si Stephanie ay minor pa na inumpisahan ni Kibuloy. Kasi doon, kapag bata ka na pumasok doon, hindi ka naman gagalawin ni Kibuloy, hindi ka iaalay unless you have your period, no, pag may menstruation na yung bata. So after the first menstruation, yan na ang sanctification na tinatawag, no. Ito naman, itong isa si Claudette, itong si Claudette ay pamangkin to ng isang coordinator ni Kibuloy.
Isa din ito sa mga inner of the innermost na ngayon ay lumabas na. No? So, yan ang mga papel nila sa buhay ni Kibuloy. So, saan ba ito ngayon? Ito si Stephanie. Si Stephanie ay isa sa mga paboritong pastoral ni Kibuloy. Ngayon, si Stephanie ay siguro mga ano na si Stephanie ngayon, 30-something years old, 32 or 33. Mhm. Pero hanggang third grade lang po ang natapos ni Bata pa rin Stephanie. yan. Kasi yan si Kibuloy, ayaw niya na paaralin itong mga ito, lalo na to si Stephanie kasi maganda nga. No? Nung ano kasi nung bata to, natural naman na may crush sa school, di ba? Nagagalit yan si Kibuloy. Ayan, yan yung dahilan kung bakit merong mga bata sa underground tunnel ni Kibuloy, yung mga natagpuan, ay ayon sa PNP, ang mga edad noon ay 6 years old hanggang 14 years old ang naroon. So 6 to 14, yan daw ang gusto ni Kibuloy na mga edad, yung 14 years old. At hindi pinapunta sa ibang paaralan sa labas kasi maano sila, makarinig ng kontra kay Kibuloy na mga salita. Kaya doon lang sila sa underground, walang ibang kausap kundi itong mga diehard kay Kibuloy na itong mga babaeng itong nasa tabi niya sa pictures. Mga pastoral daw. Innermost. Innermost kasi yan talaga ang mga kakunsaba ni Kibuloy. Okay, wag lang magalit mga kababayan, kung kayo yung mga membro, dapat open-minded kayo. Kasi patungo na sa pagbagsak ang imperyo na ginawa ni Kibuloy. At kayo'y niloko lang, yan ang totoo. At ang nagkapira niyan ay of course siya, pati yung kanyang mga kabarkada at ibang politiko. Yan ang totoo. Pero hindi binigay sa inyo ang pera na pinagpaguran nyo, kundi sinweldo sa ibang mga pastoral niya na nagmanage ng mga ano diyan, ng mga kilusan. Kaya malalaki ang mga sweldo ng mga yan, yung innermost circle. Kaya kahit matanda na sila, nandyan pa rin. Pero sila na yung nagbibigay ng mga chikiting. Bakit ba talaga chikiting? Bakit hindi na lang mag-asawa ito si Kibuloy? Meron yata itong sakit sa sa babae. Kung sa Amerika, ang tawag ng sakit na yan ay pedophilia. Yung para sa yung mga bata ang hinahanap. Hindi ako nagsabi na pedophilia si Kibuloy, pero yung mga gumagamit ng teenager, ay hindi teenager, yung minor talaga, ay tinatawag yan na pedophilia by definition. Ay, hindi naman cute naman pakinggan, di ba? Pedophilia, cute naman yan. Okay, so Arlene Stone, marami talaga itong sinisiwalat na babae ito. Kaya nga ako, dito ko nalaman sa kanya ang very dark secret ng pastor na ito, si Kibbles. Kaya ito'y masusulat sa mga history books, itong pangalan na ito at ang pag-aabuso ng relihiyon gamit ang salita ng Diyos at ang imahe ng Diyos at ang pangalan ng Diyos. Total blasphemous. Okay, balik tayo kay Arlene. Kaya pinahinto. Hanggang ano lang, grade 3 ang bata. Kawawa. Ngayon, titingnan mo parang ang galing magsalita pero lahat yun may binabasa. No? Kaya kawawa. Now, how can someone start with a new life na ganyan ang sitwasyon? Kaya for me ang mas awa ang nangingibabaw sa atin sa kanila. Pero hindi Kawawa naman nga, natin kawawa ang pwede mga kasi yan. na it's because of the awa. Kalimutan na lang natin yung justice, no? Hayaan na lang natin na mag-propagate itong mga abuses na ganito. Kaya ganito tayo kasi gusto natin na mabigyan din sila ng new start ba, ng bagong pagkakataon at Tama. makita natin na sana ma-enjoy man lang nila yung buhay. Ilang beses na din to si Stephanie na lumayas sa compound pero laging nahuhuli kasi walang hindi marunong dumiskarte, hindi marunong mag-analyze kung ano yung dapat gawin. Meron bang lalayas na yung
dala mo yung mga Damit. ilang suitcases na ang lalaki, lalayas ka tapos mag-tricycle, mahuhuli ka talaga. Talaga. So, ganun ang sitwasyon. Hindi siya advanced na mag-isip pa Oo. compared sa ibang sa ibang mga pastoral na may mga utak. Yung Oo. mga may utak talaga na pastoral, wala na. Wala na. Matagal nang Oo, lumayas. katulad mo, 'di ba? Kunwari ka lang bibili ng suka, tuyo, o kunwari kang inutusan ni pastor, 'di ba? Diretso ka na sa layas ka na kaagad. Iwan mo na yung mga damit mo doon at kalimutan mo lahat. Yan ang dapat gawin ng mga pastoral. Pero marami nang tumitiwalag na mga pastoral. Ang problema lang kasi merong naka-reserve yan. Merong outer circle at yun papasok naman yun sa innermost. At malaki din ang sweldo nila kaya nakapasok sila diyan at gustong pumasok. Kaya hindi nauubusan ng innermost circle ng mga pastoral na babae. Galing ng term pastoral. Bakit hindi na lang tawagin na na concubines katulad sa China. Concubines of the emperor. Or girls, or woman, or babes, or chika babes. 'Di ba? So, meron akong nakilala na membro ng KOJC. Nga sila, talagang naniniwala kay Kibuloy. Pero kung matagal yun na magipag-usap sa mga sa labas, ay siguradong ma-neutralize yung pag-iisip. Kasi ang technique pala ni Kibuloy ay hindi ka pinapalabas sa compound eh. Umpisa ng bata ka pa, na-doctrinate ka na doon. Yung kanyang school doon sa loob, palaging merong subject na nag-doctrinate sa mga bata na huwag maniwala sa labas. At tanging paniwalaan ay ang Diyos na nariyan sa loob. The anointed son. Anointed. Sino kayang nag-anoint sa kanya, no? Meron ding sabi niya, appointed. Sino naman ang nag-appoint? Diba? Hindi naman sinabi ng Diyos na ikaw ang anak ko. At ikaw ang susunod na Diyos. Hindi naman sinabing ganun. Siya lang yung nagsabi na Kaya nga sabi ng iba, self-proclaimed God. Self-proclaimed God. Okay, nagagawa na ba yan ng milagro? Kaya niya bang gawing ginto ang tinapay? Kaya niya bang gawing tinapay ang bato? Kaya ba niyang maglakad sa tubig? Kapag mayroong mga ganyan na mga pictures, si Kibuloy, baka anak nga siya ng Diyos. Kaya niya bang lumitaw sa hangin? Kaya niya bang lumusot sa mga konkreto? Sabi niya, yung katawan niya ngayon ay superhuman na eh. Yung nasa level na ng Diyos. Kaya bakit magtatago siya? Pwede naman siyang mag-invisible lang, and then diyan, naglalakad-lakad lang. Pwede niyang sampalin si Turi sa harapan kapag invisible na siya, di ba? So, bakit matatakot? Sabi niya, takot siya. Huwag matakot kasi anak ng Diyos. May kapangyarihan ka, kaya huwag kang matakot. Okay, so malapit na tayong matapos. Magandang pakinggan talaga itong mga kwento ni Arlene. Balik tayo kay Arlene Stone. Pero itong mga may medyo kulang ng konti, nanatili doon. So, ganyan po ang ang sitwasyon doon at ang mga papel ng mga ito. Sa susunod po, pag-usapan din natin yung iba pa, na yung ibang mga pastoral ay nag-asawa na at anong nangyari sa kanilang mga anak. O bakit nila inaalay kay Kibuloy, pati yung mga anak nila na mga minor. Considering na dinaanan nila yon. No, it's mind-blowing kung malalaman ninyo kung ano yung mga totoong nangyayari. Pero bakit marami ang hindi nakakaalam? Bakit maraming mga workers at members na hindi nakakaalam sa ganitong gawain? Sa loob ng pastoral, kapag meron lang narinig na konti na sinabi mo, i-report ka kaagad. Kaya pala. Takot magsalita yung iba. Kasi sino ba naman ang gustong matrouble? No? So ganyan ang mga nangyayari. Kaya itong mga ginagawa ni Kibuloy sa mga pastoral, hindi alam ng maraming mga workers at mga members. Ngayon magtataka sila. Bakit kung hindi totoo itong mga accusation namin, kung hindi totoo itong mga sinasabi ko, bakit nagtatago yung pastor ninyo? Yan nga. Sa palagay ko, alam niyan, narinig na nila na yan ng mga membro, narinig nila ang mga ganyan. Pero binibrainwash sila na naku, publicity lang yan sa labas kasi nainggit lang sila kay Kibuloy, kay Master Diyos.
anak ng Diyos. Nainggit lang sila kasi anak ng Diyos yung ano natin, leader. Kaya hindi totoo yan, mga gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang yan ni Arlene Stone kasi si Arlene Stone daw ay sabi nung iba sa akin na yung si Arlene Stone ay nainggit lang yan kasi hindi siya maganda. Nainggit yan sa mga pastoral kaya nagsasabi ng kung ano-ano. Oo. Ayan, sobrang pagka-brainwash yan ng mga ano diyan, ng mga ano ba yung tawag diyan sa mga yang tigots na yan, ng mga pastoral, yung ati ba yun? Ati o merong term doon si ano eh. Yun, sila yung nagbe-brainwash sa mga bata na huwag kayong maniwala sa mga sinasabi sa labas. Maling-mali yan. Ang tama ay ito. Ang ating Diyos, si Kibuloy. Yan yung doktrina, doctrination. Okay, tapusin na natin ang video. Balik muli tayo kay Arlene. Sige nga. Sabihin, madali lang naman sabihin, di ba? Yan si Arlene Stone, sinungaling yan. Yung mga sinasabi niya, hindi totoo. Yung mga nilagay na ng mga witnesses dyan sa Senate, hindi totoo. Ipatunayan mo, hindi totoo. Di ba? Simple, very simple analysis. Pero bakit? Bakit ayaw? Bakit siya nagtatago? Kasi he cannot dispute the truth. No, he cannot dispute. Kasi wala naman tayong layunin. Bakit tayo gagawa ng istorya para siraan yung isang tao? Ano bang makukuha natin? You know what we gain kung ganun ang gagawin natin? Yan ang hindi naintindihan ng mga workers ni Kibuloy na hanggang ngayon ay mga loyal pa rin sa kanya. Tama. So, tama talaga. Kailangan buksan nyo na ang inyong isip, ang inyong mga mata, para hindi na kayo mabudol-budol. Kasi sabi nga ni Kibuloy, kahit patay na daw siya, iulit-ulit daw yung kanyang video pag palabas. Kaya merong mga malalaking TV diyan sa sa Kingdom Come. Kaya 4 na malaking giant television yan eh. Kasi pag wala na siya, alam niya mawawala siya eh. Kasi ang daming kaso niya. So ipagpatuloy yun ng mga ng mga diehard pastoral. Ang problema, yung mga diehard pastoral na yan ay may mga kaso sa Amerika. Ma-extradite din yan, dadalhin yan doon kasama si Kibuloy, kaya talagang babagsak ang imperyo na yan, ang empire ni Kibuloy. At ang mamamahala niyan ay ang kanyang best friend, yung kanyang kumpare, di ba? At anong gagawin diyan? Alangan naman na ang kanyang kumpare ay magpapastor. Hindi ganun. So pwedeng ibenta yon, yung mga properties na yan. At sinong makinabang? Yung kumpadre. Okay, so tatapusin na natin ang video ito. Maraming salamat mga ka-good news, mga ka-art lover. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. God bless the Philippines and God bless the beautiful people